Salamat po kayo. Sa isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Yan po yata yung isang ugali ko na pag sa bahay may nakita po akong tsinelas na magkasalisi, tinatama ko siya. Kahit isang bagay po, halimbawa may mga notebook, nakatabing yung iba, kahit notebook nila yun, hindi nila nakikita, tinatakta ko yun, ina-arrange ko, pinapatong ko ulit. One time nakapanood kami ng Korean movie, so may ganong ugali yung babae, ano? Ang sakit pala ng ganon, autistic. Sabi ko, no. Pero normal naman po ako. Kaya lang, yun nga, yung mga sapatos na magkabaliktad, iniaayos ko po talaga siya kahit saan ko makita. Anyway, pasensya na kayo. Okay. Opo, salamat po doon sa ating mga praise and worship team. Alam na kung ano yung pangalan ng ating nagpakawit kanina. Opo, maraming salamat sa inyo. At nadala niyo muli yung ating buong kongregasyon doon sa malalim na pagsamba. Ngayon po, meron tayong tatalakayin o pagbubulay-bulayan na alam kong yung mga verse dito, very common ulit sa atin. Pero mga kapatid, tandaan natin o gawin natin itong sandata, especially paglaban natin dito sa mundo. Ano po? Pag sinabi natin mundo, alam naman natin yon, yun yung mga kalaban o mga gawain hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po yung mga kasalanan. Ano po? Napakahirap makagawa ng kasalanan, lalo na kung tayo ay nakukonvict. Ano po? Andun yung tinatawag nating konsensya, andun yung mga bagay na nalulungkot tayo. At higit sa lahat, yung ating spirito ay nalulungkot o nalulumbay, mga kapatid. Ito. Yung iba po, pwede tayo pumasok dito sa loob pagka sayang kung ating mga bangko dito. Sabi nga ng mga Pastor Chris noon, huwag natin hayaang bakante yung ating mga upuan. Okay. Ang ating pong pamagat ngayong umaga ay walang iba kung hindi po yung tinatawag nating the way of the world. Ito yung daan patungo sa ating mundo, patungo sa mga kasalanan. Kaya po, ito naman din ang iiwasan natin. Ang scripture po ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Tayo po ay tumayong lahat at samahan po ninyo akong basahin ang talatang ito. Unahin ko na po yung talata sa ating wikang pambansa. Ito po ay may pamagat doon sa Bible na ang makipot na pintuan. Alam na alam po natin ito. Ang sabi sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Sabi naman po doon sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Doon po sa wikang Ingles, sa susunod na frame natin, ang sabi sa verse 13, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Verse 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Kakaunti raw po ang sinasabi sa atin. Tayo po pasamantalain mo at tayo po ay manalangin.
Panginoon, salamat po Panginoon sa pagkabasa ng inyong salita. Salamat Panginoon at nakarating na naman sa aming isipan, sa aming puso, ang mga salita mo ngayong umaga. At dalangin po namin, O Diyos, na linisin mo ang puso ng bawat isa habang kami ay nakikinig Panginoon, nag-aaral o nagbubulay-bulay ng inyong salita. Salamat po, O Diyos, sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon, na patuloy, Panginoon, na nagbibigay din ng oras, Panginoon, upang kaming lahat ay sama-samang magpuri sa iyo, magsama-samang sambahin ka, Panginoon, sa tuwing araw ng linggo. Pero hinihiling naman din namin, Panginoon, na hindi lamang basta yung araw ng linggo kami nagkakasama-samang sumamba, kung hindi sa araw-araw ng aming pamumuhay. Ganon din, O Diyos, dinadalangin namin yung aming mga kapatid na hindi namin kapili ngayon for some reasons. Panginoon, kayo na po ang bahalang kumatagpo kung ano ang Panginoon ang panalangin ng kanilang mga puso, Panginoon. Punuin mo, Panginoon, ang tahanan ng bawat isa ng kapayapaan, pag-ibig, Panginoon, at katahimikan na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong gamitin, Panginoon, ang inyong lingkod. Magtutulungan lamang ako, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian, at kayo po ang laging mataas sa bawat salita mo, Panginoon, na mamumutawi sa aking bibig, Panginoon. Ganon din, O Diyos, sa mga makikinig, Panginoon, bigyan niyo sila, Panginoon, ng puso, kamay, isip, Panginoon, na magiging karapat-dapat namin, Panginoon, na umahon, Panginoon, sa inyong tanang na trono, Panginoon. Ngayon pa naman, Panginoon, nagpapasalamat na kami. Kiniklaim na namin, Panginoon, ang kabutihan ng inyong mga salita, ang katotohanan, at higit sa lahat, Panginoon, ang mga pangako mo na iyong binitawan, Panginoon, 2,000 years ago pa. And kiniklaim na rin namin ngayon, Panginoon, sa panahon namin, ang mga pangakong iyon. Maraming salamat po sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na paburit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ng sabi ng Amen. Sige po, makakatulong po tayong lahat. Ang sabi sa atin dyan, the broad way, o yung maluwag daw na daanan, that is the way of the world. Ano po? Napakadaling gumawa ng kasalanan, napakadaling makiayon sa kasalanan o sa mundo. Kasi pag tinawag natin mundo, it represents yung wickedness ng tao, yung sin, mga kapatid. Ano po? At alam natin yan dahil nagbabasa naman talaga tayo ng banal na kasulatan. And then our way is the way of God. Bakit sinabing mahirap pumasok? Mahirap nga ba? Tingnan natin, ano po? Baka naman para sa atin madali o sa iba lamang mahirap. So ibig sabihin nga, may kanya-kanya tayo, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang pamaraan kung paano natin sasambahin, kung paano natin itinataas ang Panginoon, at kung papaano tayo sa bawat isa sa atin ay paano nakakagawa ng mga mali o kasalanan. Ngayon mga kapatid, may mahalaga tayong pag-uusapan, yung tatlong bahagi. Ano po? Sige, faith. Ang sabi dito, meron daw tayong tinatawag na 3 types of GPS. Ano po? Very common sa inyo to, lalo ng mga estudyante. Ano? Sabi sa atin, pag sinabi natin GPS, ito yung tinatawag na Global Positioning System. Ito minsan yung nasa sa mga sasakyan natin o ginagamit ng mga military or intelligence upang i-locate yung mga bagay-bagay na gusto nilang i-locate. Doon naman sa sasakyan, para hindi raw tayo maligaw, para tayo ay makarating doon sa lugar mismo na pupuntahan natin. So, ibig sabihin, guide natin pala yung sinasabing GPS. At hindi lang GPS ngayon yan, mga kapatid, ano? Doon sa cellphone, meron tayong sa Google, meron tayong Waze na tinatawag. Ano po? Yung apps na yan. Nakakatulong pa sa atin ito. Ito nga ang sabi natin, depende kung paano natin gagamitin yung Global Positioning System na yan. Ngayon, meron ding GPS ang Lord, mga kapatid. Ang sabi dito, we have also GPS used by our God and we have GPS used by Satan. Ano ngayon yung GPS na ito? Yung 2 and 3, kasi dyan tayo magpo-focus, mga kapatid. Ano?
Yung nasa taas, yung una, i-define lang natin kung ano yung ibig sabihin ng GPS. Sige, define. Next pray. Ang sabi dito, while on earth, there may be many paths to get to a certain destination. Binanggit nga natin kanina. Para makarating daw tayo, gumagamit tayo ng salitang o yung word, yung system na tinatawag nating GPS. GPS navigation system shows drivers their location on a digital map, mga kapatid, and then provide driving instruction to get to a designated point. Lahat daw ng gusto natin puntahan, mag-waste lang tayo, ituturo tayo mismo niyan. Nako, ibig sabihin, guide natin siya. We have also the GPS tracker used by GPS technology to track a vehicle, current location, and trip history. The GPS data is then broadcasted to a computer, smartphone, or tablet. So, napakalaking bagay pala yung sinasabi sa ating GPS. Ay ano naman yung sinasabing GPS used by our God, mga kapatid? Ang sabi, simple lamang, mga kapatid. When it comes to our spiritual journey, we need a GPS designed by God. Hindi ito design ng tao kung hindi ito ay disenyo para sa ating lahat ng ating Panginoon. Even Jesus, gusto niya yung GPS na ito para sa atin. Ano sinasabi rito? Sauluhin natin ito, mga kapatid. Ano po? God's plan of salvation. Iyan yung GPS na ginagamit ng ating Panginoon or God's perfect standard. At diniscuss na natin mismo doon sa mga online na video natin. Pag sinabi natin God's perfect standard, Jesus is only the standard. Wala tayong standard dito sa mundo na susundin para makasunod tayo sa pananampalatayang hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Jesus is only the standard. Iyan ang sinasabi sa atin, God's perfect standard. Iyan po yung GPS na binabanggit sa atin na used by our God. And the Bible teaches us about both paths. And there is a very strong suggestion implied that you need to be on the right path, yung tamang daan daw, because our soul and spirit depends upon it. Yung soul daw natin at saka yung spirito natin mismo o yung kaluluwa natin ay dumidepende sa daang ibinibigay sa atin o iniaalok sa atin ng ating Panginoon. And the Bible keeps us on the straight and narrow. At yun naman na sinabi sa Biblia. Masigit man siya, straight or narrow na sinasabi sa atin, pero iyon ang kalooban ng Diyos sa atin. Ano yung ibig sabihin noon? Bakit siya sumisikip? Kasi nga, nababawasan natin yung hilig ng ating katawan mismo dito sa physical world na sinasabi sa atin. Pagpasok mo doon sa spiritual world, which is present both present, mga kapatid. Ano po? Siya ay nandito pareho. Spiritual world and physical world. Paglabas natin sa physical world, mga kapatid, doon tayo nahihirapan. Pero iyon daw ang gusto ng ating Diyos, mga kapatid. That is the God's plan of salvation or God's perfect standard. Ano po? Sabi ngayon ng Romans, chapter 6, verses 23, ang sabi po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, unti-unti tayong tatawid ngayon sa spiritual world, mga kapatid. Doon sa spiritual world na sinasabi sa atin, mga kapatid, dalawang bahagi pa yan, mga kapatid. Ano po? Meron tayong tinatawag na good spirit and bad spirit. Ito nga po yung pagbubulay-bulayan natin doon sa pangalawa at pangatlo na ibabahagi natin ngayon. Binanggit din ng Romans chapter 10 verses 9 to 10, ang sabi po rito sa verse 9, kung ipahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya
sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Mga kapatid, simple lang ang sinabi ng Romans chapter 10 verses 9 to 10 na ito, mga kapatid. Ano po? Ibig sabihin, mga kapatid, merong pagtitiis dapat tayong gagawin. Focus, mga kapatid. Iyon ang sinasabi sa atin dito. Sapagkat inuulit-ulit natin, ang paggawa ng kasalanan ay napakadali. Na inihahalin tulad doon sa napakalawak na daan. Ano po? Highway, kumbaga. Super highway. Napakaluwag na daan. Sa mga nagmamaneho, nararanasan natin yan. Pag iskinita, medyo naiirita tayo. Naku, ang dami. Baka makasagi ako dito. That is the narrow road, mga kapatid, or narrow way. Pero pag sinabi sa ating maluwag, dito ako, walang masyadong traffic, maluwag, nagagawa ko yung pagdadrive na gusto ko. Ganon din, mga kapatid, doon sa mga kasalanang naglipana dito sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Diba? Ang sabi rito, doon sa susunod na frame natin, the plan of salvation is the fullness of the gospel. Mga kapatid, ang Biblia mismo, ang kabuuan na sinasabing GPS na iaalok sa atin ng ating Panginoon. Ang pagbabasa raw ng Biblia, the fullness of the gospel. It includes the creation, the fall, the atonement of Jesus Christ, and all the laws, ordinances, and doctrines of the gospel. Diyan tayo ngayon, mga kapatid, dapat dumidepende. Ano po? When we depend ourselves to this God's plans of salvation, mga kapatid, wala na tayong magiging problema. Pagdating doon sa sinasabi sa ating, kailangan ko bang makamit o kailan ko makakamit yung buhay na walang hanggan na binabanggit. After na natin mawala dito sa mundo, handa na ba tayo? Dapat anytime within this our life, kailangan po lagi tayong handa. At alam na alam po natin yan. Totoo, sinabi niya yan 2,000 years ago. Pero mga kapatid, ang sabi nga natin, napakaikli ng taon na yon sa Panginoon. Anong hinahalimbawa nila minsan? Ang 1,000 taon, isang araw. So, ibig sabihin, nakakadalawang araw pa lang ang Panginoon, mga kapatid. Walang nakasisiguro kung kailan siya darating. Pero, mga kapatid, ipinakita rin ng Bible yung mga signs, mga kapatid, kung kailan darating ang Panginoon. Ultimong si Jesus, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, hindi niya yun sinasabi. Pero, ang Diyos mismo ang nakakaalam noon. At alam naman natin, mga kapatid, ano? Huwag tayong mag-isip, ha? Ang sabi nga natin, pumunta rito si Jesus na bilang tao. Okay? Pero ang nire-represent niya, mga kapatid, ay ang Diyos mismo, mga kapatid. Ano? Nagkatawang tao mismo ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yung pananampalataya na yung, mga kapatid, yung doktrina na yon ay wala kang kaligaw-ligaw sa Bible, mga kapatid. Tamang daan ang papasukan mo. Masikip man ito minsan, pero iyon po ang kailangan. Letter C. Moral turpitude, the ability to choose and act of ourselves, is also essential in Heavenly Father's plan. Ano ba yung sinasabing moral turpitude, mga kapatid? I-define mo natin sa English. Ang sabi, a phrase that describes wicked, deviant behavior constituting an immoral, unethical, or unjust departure from ordinary social standard such that it would shock a community. Simple lang ang moral turpitude, mga kapatid. Dito halimbawa sa church, meron tayong patakaran. Ang community, ang barangay ng San Jose, barangay ng Ibayo, at kahit sa ang barangay, meron silang tinatawag na standard kung paano susunod ang tao. Halimbawa, ang sa tao, mismo, dapat hindi raw nag-aaway-away ang magkakapit-bahay. Simple lang yon, di po ba? Pero ano nangyayari, mga kapatid? Ultimo mga kapatiran sa church, nagchichismisan, chinichismis, inaaway. Pero pagdating naman sa mga community, ano nangyayari? Ganon din ang nangyayari. Sa palagay niyo ba, yung moral turpitude na yon na binabanggit sa atin for God's plans of salvation, namimit natin? Hindi po, mga kapatid, sapagkat iyon ay ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon na sabihin mismo
yung kalinisan ng ating puso kung saan tayo mismo, yung komunidad natin ay doon tayo naninirahan mga kapatid. Ano po? May mga simpleng bagay pa. Pinatupad ng barangay, halimbawa, tapat mo, linis mo. Mga kapatid, etong gusto ipatupad ng barangay ito, napakahirap nito para sa iba. Pero bakit nagagawa ng iba? Tapat mo, linis mo. Ano? Halimbawa, ibig sabihin, yung moral turpitude na sinasabi doon, pag sumunod ka, ginagampanan mo yung moral turpitude na binabanggit sa atin dito, iniiwas mo yon. Tapos, sumusunod ka mismo sa patakaran mismo ng barangay. At yung pinapakahirap mga kapatid, alam niyo naman yung daan, sa tapat mo may guhit yan, di po ba? Sa gitna. Kung gusto mo linisan, pati yung kabila, linisin mo na rin. Pati yung kapitbahay mo, linisan mo na rin. At kabila, linisan mo na rin. Mga kapatid, sobra-sobra ang sinasabi sa ating kung ano yung patakaran ng barangay ay nilampasan mo pa. At napakarami pang batas ang ibinigay ng barangay. Sa tuwing may makikita tayo dyan sa bawat daan, ano makikita natin? Barangay ordinances, number, etc. etc. Titinan mo lang yun mga kapatid. So ibig sabihin, kailangan daw sumusunod tayo, lalo na sa mga kabataan. Ay sa bahay, ano ba sinasabing moral turpitude mga kapatid? Ventilador nga lang na umiikot, hindi mapatay eh. Ilaw lang na nakasindi mga kapatid, iniiwan pa eh. Alam po ba ninyo, ang bahay, di po ba, pag-aari niyo yan mga kapatid. Yung bahay, yan mismo yung tinitiran nyo. Ibig sabihin mga kapatid, pag minahal mo ang bahay, mamahalin ka ng bahay. Ano po? Simple lamang. Hayaan mo ng hayaan yung mga kuryente na yan at pag ikaw ay naputulan, ayun na, yung drawback, mga kapatid. Magpapamaypay ka, sigurado yan. Ano po? Pero lahat ng matitipid mo, edi pupunta na lang saan siya? Sa food, sa gala, sa SM, di po ba? Oo, pigar-pigar. Mamasahe ka man, oo, takuyakin. Pupunta kayo dyan, ano po? At least nakatipid kayo, ano po? Iyon ang sinasabi sa ating mga kabataan, at syempre mga magulang din, no? Baka tayo mismo nakakalimot, ano po? Yan po ang mga kailangan. Mga simpleng bagay ibig sabihin. Ngayon mga kapatid, sa Bible character man, may kilalang tao. Ito mga kapatid, ano po? Sige, tipid. Sabi doon sa 1 Kings, chapter 11, verses 6 to 10. Ito po ay parang kabuuan ng istorya ni Solomon sa hindi niya paghalintulad o pagkakatulad sa kanyang magulang. Sabi sa verse 6, gumawa nga ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh. Gumawa at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na buong katapatang naglingkod kay Yahweh. Alam na din natin ang kasalanan ni Haring David. Pero, ibig sabihin, ito pa rin ang itinahayag sa atin ng Biblia. Verse 7, sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo si Solomon ng sambahan para kay Semos, ang karumanduman na Diyos ng Moab, at para kay Molek, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Verse 8, ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga altar ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsunog doon ng insenso at naghain ng mga handog. Alam po ba ninyo may nama na si Solomon kay Haring David? Ano po? Yung isang asawa ni Solomon, isang asawa ni Haring David, itinakas yung mga santo-santo, kung ano yung mga rebulto. Ano po? Nung itinakas yun, nagalit yung ama niya. Hinanap, pero naitago. Ano po? Pero, kasalanan pa rin yun. Ibig sabihin, hindi yun nakita ni Haring David. Pero ngayon, si Haring Solomon mga kapatid, lantaran yung kanyang paglapastangan mismo sa ating Panginoon. Verse 9, ano nangyari? Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh. Pero nyo 2 times, hindi pa once. 2
2 times nagpakita. So, ibig sabihin, bakit kinukumbinsi siya? Ano po? At hindi natin alam yung conversation nilang dalawa. Nagpakita. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos ang ginagawa ni Solomon. Tayo ba mga kapatid, ganun din halimbawa. Baka meron pa tayong mga naitatabi, naitatago, alisin na po natin lahat. Sa kapatid ko, yan ang battle ko mga kapatid. Pero nabanggit ko sa kanya yan. Tumatango naman siya at umingiti. Gusto ko naman umitin lahat eh. Hindi lang iisa. Hindi dalawa mga kapatid. Ano po? Siguro ko mga 20 yun. Panahon pa ng aking magulang, ng inang ko. Almost 40 years. Sabihin natin. Panahon pa may mga rebulto na yan. Rebulto pa rin. Nakatayo pa rin doon mga kapatid. Ano po? Pero alam ko pa rin, hindi ako mawawala ng pag-asa. Sa tulong ng ating Panginoon, mawawala lahat yun mga kapatid. Ano po? At sa verse 10, at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan, ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Balik na rin na lang natin. Dapat tayo naman ay sumunod. Ngayon, for the last point mga kapatid, ano ang GPS na ginagamit ngayon ni Satan? After dito sa Panginoon, ito dapat tayo. Ulitin ko. Ngayon, ito ngayon, nararanasan din po nating lahat ito mga kapatid. Kaya po, ito ay para sa kaaway, sa Diablo o kay Satan. GPS used by Satan. Number 1, ang sabi sa atin, greed, pride, selfishness. Iyon ang GPS na ginagamit ni Satan para sa ating lahat. Pag sinabing greed, kasakiman. Pag sinabing pride, pagmamalaki. Pag sinabing selfishness, pagiging makasarili. Mga kapatid, ito ang dapat wala sa atin. Ito yung mga GPS na ginagamit ni Satan sa atin, dapat ito po ay alisin natin. So, ibig sabihin, hindi ko sinasabing wala ako dyan. Pero ang sabi ko lang, dapat alisin natin mga kapatid. Dahil nangyayari lahat yan mga kapatid. Tingnan nyo, halimbawa, yung pride lamang, yung pagmamalaki, no? Tingnan natin ito mga kapatid. Anong sabi? People who ignored God's instruction on how to get heaven. Ito raw yung GPS na ginagamit ni Satan kung nasa atin ito. Usually follow another GPS device. Greed, pride, selfishness. This is the device created by Satan and promoted and advertised in our world today. Mga kapatid, yung sermon na ibinibigay natin sa ngayon, this is an original sermon from your pastor. So, ibig sabihin mga kapatid, simpleng bagay ito na pinaparating sa atin ng Diyos ngayong araw na ito. Pag sinabi natin greed, pride, selfishness, tatanggalin natin, mahirapan man tayo mga kapatid, huwag na tayong mag-alala. Sapagkat sasamahan tayo ng ating Diyos. Pag sinabi natin greed mga kapatid, this is the desire for more. Ano ngayon yung more na yan? Gusto natin ng wealth, possessions, power, and fame mga kapatid. Alam po ba ninyo, may ginagawa akong sermon. Ano ba yung nagre-represent sa cities? Bakit nagkaroon ng word na cities? Ano po? Ang word na cities, nag-start yan doon mismo kay sino pumatay doon sa kay Abel? Si Cain. So dyan nag-start yan. Nagkaroon ng City of Babylon. Gusto ba ng Diyos ang city? Baka hindi. Sapagkat ang city ay punong-puno ng mga kasalanan mga kapatid. Diyan nag-uumpisa. At ano yung city na yan? Saan natin matatagpuan yan? Doon sa mga matataong lugar. Palanga City, for example. Pumunta ka sa plaza. Would you think lahat ng umiikot ng mga tao roon ay Christian? Would you think lahat ng pupunta roon ay alam mismo kung ano ang definition ng cities o yung mga kasalanang sinasabi sa atin ngayon? May naiinggit pa doon o wala?
Makikita natin lahat yan later mga kapatid. Ano po? Yung wealth, possessions, power, and fame na sinasabi sa atin, ito yung sinasabi sa ating pag tayo raw ay may pera na, pag tayo raw ay may pundar na, lagyan mo naman ng time. Time for what? Time for God. Pag sinabi natin gusto natin lagi ng pera, pagising mo sa umaga, pera pa rin ang hahanapin mo. Kung may piso ka ngayon, gusto mo bukas, 2 piso. Pagising mo sa kinabukasan, gusto mo 3 piso. Kaya minsan, lagi ko na-share minsan, yung kwento ng mahal na Pastor Chris, ano ang sabi? Yung mayaman, nag-suffer siya na napakatagal. Dahil nag-iisip siya lagi, nananakawan siya. Nung ninakawan siya, tuntua na siya. Bakit? Natapos na yung isip niya na naubos na eh. Ninakaw niya na eh. Okay na ako. Pero, nung hindi pa siya ninanakawan mga kapatid, kung ilang taon siya nagsasuffer, doon sa mismong pag-iisip niya. Alam niyo ba yung torture ng gano'n? Yung mayayaman mga kapatid. Napakahirap. Kami danas na danas namin mga kapatid. Kaya po mismo, sa puso ko mga kapatid, sa isip ko, gusto kong i-share sa inyo mismo, yung simpleng pamumuhay, tahimik na pamumuhay, at peace ka lagi, nakakatulog ka ng maayos, naglilingkod ka sa Diyos, nakakatulong ka sa mga kapatiran ng kahit sa maliliit na bagay, nakakatulong ka sa mga tao. Kapatid, iyon na mismo, yung kabuuan na sinasabi sa ating kaligayahan dito mismo sa ibabaw ng lupa. The same also with possessions, power and fame. Sa palagay ba natin, pag sinabi natin power and fame, gusto natin minsan makayari ng pag-aaral. Anong sinabi ng isang speech? Pero ito ay analogous lamang mga kapatid. Anong sinabi ng speech ni Satan? Ang sabi niya, mag-create tayo ng mga bagay na paglilibangan ng mga tao. Casino, mga department store, malalaking mga pamilihan, pag-aaral. Bigyan natin sila ng mga kursong walang katapusan. Kapatid, would you think hindi yun naisip ni Satan? Palagay ko siya nga. Ano po? Gusto natin maging mga doktor. Doktor, ang layo mo naman sa Diyos. Ay kahit ano makuha mo sa mundo, kapatid, sabi nga natin, isa lang ang uuwian natin. Ano sabi? Dumating tayong hubad sa mundong ito, lilisan din tayong hubad. Kung ano, saan ang galing ang ating katawan bilang alabok, ay magiging alabok din ang katawang ito pagdating ng oras. Pero mga kapatid, yung ating kaluluwa at espiritu ay directly pupunta sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon para doon po. Okay. Pag sinabi ngayon natin sin, sabi sa atin, another word used in the Bible to describe this sin is covetousness. Ito mismo yung nasa 10 utos. Anong sabi ng Mark 7, verses 20 to 23? Babasahin ko po, verse 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Verse 23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Kapatid, guided tayo ng Bible. Ano po? May mga nagawa man tayong mga bagay sa mga nakaraan natin, hindi pa rin tayo tinatalikuran ng ating Diyos. Bakit natin siya tatalikuran? No? Pagka tayo nalulumbay, dumaranas tayo ng mga anumang bagay. Anxiety, depression, sadness, problems, mga kapatid. Ang Diyos, mga kapatid, by faith, siya ang makikinig sa atin. Ano po?
At syempre, dapat ikonsultin natin yung ating mga kapatiran. Kung sa palagay nyo, si ganon ay mapapalagay ang inyong kalooban, sa tingin nyo sa Kanya kung ano yung nararamdaman nyo. Huwag tayo dapat mag-consult, especially sa mga hindi ganap na Kristiyano. At pag sinabing ganap na Kristiyano mga kapatid, ito na po mismo yung nag-receive mismo sa ating Panginoon Hesus bilang Panginoon nila at pinapagligtas ng kawalang buhay. Ganap na Kristiyano. At tinalakay naman natin ito kung sino yung mga ganap. Ano po? At sila mismo yung maniligtas, yung mga ganap. Hindi ko sinasabing tayo lang ang ganap. Maraming ganap mga kapatid. Ano po? Pero may mga relihiyon mismo kiniklaim nila sila lang. Kapatid, baka ito naman nag-claim nito ay mali. Ano po? Huwag tayong padadalawan. Okay po? Sige po, dire-diretso na natin. Colossians chapter 3 verse 5. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Ang sabi rito, idolatry is anything that takes our adoration and focus off God. Yung nawawala na mismo, yung focus natin sa Panginoon. Anong sinabi sa Tagalog? Kaya patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ang pakikapit, karumihan, mahalin na simbuyan ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman ay siyempre ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan mga kapatid, ulitin natin, ito po sinasabi sa atin, hindi rebulto basta yung pinag-uusapan lamang. Ano po? Ibig sabihin, itinuturing yung damdamin ng tao na nagpapasama sa kanya ay Diyos-Diyosan din daw ayon dito sa Colossians chapter 3 verse 5. Ano ngayon pag sinabi natin pride, pangalawa? A feeling of deep pleasure of satisfaction derived from one's own achievement. 1 Peter 5:5, ang sabi rito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagpataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Sa Ingles, anong sabi? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Yan daw po yung mga kabataan. Ano po? So, ibig sabihin, dapat daw lagi tayong mapagpakumbaba. And this is our secret para sa matagumpay na pamumuhay. Alam po ninyo ako, kahit laking palengke ako, walang magsasabi doon na hindi ako magalang sa matanda. Lahat doon pinagmamanuhan ko yan. Kahit hindi ko sila masyadong kilala, pinagmamanuhan ko yan. Yan ang sikreto mga kapatid. Sa puso natin, sa isip natin, mukha lang ako ng masulit. Siyempre, alam niyo na, medyo heartthrob medyo pogi lang. Pero lahat ng matatanda ko, wala akong matanda ang hindi ko napagmanuhan. Kung ano yung inuutos sa akin, alam niyo sa palengke, para utos yung mga ibang tao yan. Walang hindi na oras na hindi ako sumusunod, na hindi ako nakangiti. Hindi ako nagpapakita ng kahit anong pangit sa kanila. At sa mga kabataan, iyon din sana ang gawin natin. Higit sa lahat sa ating mga magulang, tiyuhin, tiyahin, lahat doon sa nakatatanda mga relatives natin, pagmanuhan natin. Alam niyo ba yung sign ng pagmamano mga kapatid? Number 1, iyon yung pagsasalita ng magandang gabi. Pangalawa, yun daw yung paggalang mo mismo doon sa nakatatanda sa iyo. Andoon yung humility. Andoon yung humbleness. At pag sinabi natin humbleness, the difference between these two is just simply, pag sinabi natin humbleness mga kapatid, iyon yung tinatawag natin. Kung merong joy, spiritual happiness, ito naman mismo mga kapatid ay spiritual humility. Yung humbleness na sinasabi sa atin. Ano po? Yung totoo dapat sabi sa atin. Ano po? James 4:6, anong sabi? Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas
ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sinabi rin pala ito ni Santiago, mga kapatid. Ano po? Maliwanag. Anong sinabi? But He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kita niyo, no? So, ibig sabihin, yung humbleness daw, yung pagpapakumbaba. Kailangan natin yan. Pangatlo at ulit, selfishness. Okay lang tayo ay mahilig sa selfie. Pero dapat, hindi tayo selfish. Diba? Anong sabi ng selfishness? Concerned excessively or exclusively with oneself. Puro ako na lang. Ito yung principle na I, me, and myself, mga kapatid. Alam po ninyo, napakarami kong sa tagal ng pagtatrabaho ko since 1993, ang dami ko nakasamang tao. Pero ni minsan, wala akong sinuklian ng tao na ganito ang ugali. Napakarami. Pero, anong pinalit natin? Ang ipinalit natin, mga kapatid, yung humbleness na sinasabi sa atin. At yung humbleness na yan, mga kapatid, hindi mo masusukat ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero ihahanda ka niya. Kahit na napakatagal na panahon ng dumaan, hindi ka pababayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Claim it, mga kapatid. Seeking or concentrating on one's own advantage, pleasure, or well-being without regards for others. Pangalawa, arising from concern with one's own welfare or advantage in disregard of others, a selfish act. Selfishness breeds pride and greed, mga kapatid. Ito raw mismo, yung bunga mismo ng pagkakaroon natin ng pride at pagiging greedy, mga kapatid. Ano po? Yung pagiging selfishness natin. Pag tayo ay makasarili, sigurado yan. Lagi kang may inggit sa katawan, nagiging sakit ka, kasi nga, makasarili ka. Ano po? Ngayon, kung pwede ka na maging makasarili, ang gawin mo na lang, yung makasarili ka sa mga nararamdaman mong pangit na ginagawa sa iyo ng iyong kapwa. Palitan mo iyon ng magagandang bagay. Tiisin mo, sapagkat iyon ang sikreto, mga kapatid, ang pagtitiis. Ano po? Yung mga kabataan ngayon, nahihirapan kayo sa pag-aaral, huwag na huwag kayong susuko, mga kapatid. Kung makikita nyo lang, at naipelikula ko mismo ang buhay ko nung nag-aaral ako, grabe ang inabot ko, mga kapatid. Bibigyan ko na isang sample. Nagkukulong ako ng saging sa palengke. College na ako, first year college. Bibiyahe ako ng Divisoria, sasamahan ko yung saging, uuwi kami 9 or 10 p.m. Pagdating dito, kukulubin ko yun. Pag alis namin ng 4 o'clock, 5 o'clock ng umaga, sasabay ako doon papuntang Divisoria para pumasok sa UE. So, ibig sabihin, umikot ang buhay ko doon nung first year college ako. Doon ako nahirapan. Alam niyo yung kinukulog kong saging? Hindi ko konti yun, mga kapatid. 30 to 40,000 na saging yun. Ibig sabihin, hanggang kung dito yun, tinataan ko nga ng lona, buo. Ang kalboro ginagamit ko ron, halos 4 na lata. Isang kuluban yun, mga kapatid. Pero pagdating na madaling araw noon, paghango ng magulang ko, ubus lahat yun. Ganon kalakas kami magtinda ng saging ng araw. At mangga. Kumukulog ako ng mangga, mga kapatid, 700 na kain ng mangga. Hanggang 1,000 na kain. Inihirela ko yun sa daan, doon sa hagdan mismo, yung bagong gawa yung palengke. Ganon kahirap, mga kapatid, ang buhay. Pero, natiis ko lahat yun. Nakitira ako sa Manila, sa kapatid ko. Anong ginagawa ko? Routine ko sa loob ng 4 na taon. 4 o'clock ang gigising. Ang unang mong schedule, CR. May sarili akong panlinis ng CR, kaya expert ako sa CR, mga kapatid. Pinupunasan ko pati mga bowl noon. Yung tubig mismo sa bowl, meron akong pangkuha noon. Hanggang sa matuyo siya. Iisisin ko ngayon yung buo. Yun yun, mga kapatid. At pagpasok ko, pag-uwi, ako yung magluluto pa sa gabi. Mamamalengke ako sa hapon, magluluto sa gabi.
Doon umikot ang buhay ko. Papasok ako sa UE, anong dala ko? Lagi ako may dalang mga itlog, minsan nakikikain ako. Madalas, kung saan ako yakagin? Sa Valenzuela, sa Malanday, sa Bukawi, Tagum Barrio, kung saan may pagkain, pupunta ako. Ano naman ang kapalit, mga kapatid? Pakukopyahin ko lang sila sa assignment. Ano ba? Ganun lang. Ako naman nag-aaral ay hindi naman nahirapan sa pag-aaral. Pero, hirap yung aking katawan. Mga kapatid. So, doon yung naranasan ko yung, yun nga, doon nag-start yung tinubig yung baga ko, hanggang sa na-opera ko. Ganun yun. Kaya yung mga kabataan, simple lamang yan, mga kabataan. Ano? Gawin natin, laging napakasarap yung buhay nyo mismo, kumpara sa mga buhay namin ng mga magulang nyo noon. So, napakahirap. Pero ngayon, andyan na tayo. So, ibig sabihin, humbleness ang gawin natin. O susi, patitiis. Gawin natin mga kabataan. Diba? This clear the foundation of all sin. Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Napakwento patuloy ako, Pastor. Kunti lang naman. Maka-inspired sana sa kabataan natin, ha? CR. Ang kasama ko noon, si Ate Paul. Bata pa. Hinahanap ko kasi para minsan sa school niya. Side day ko ba yung paghahatid? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, count others more significant than yourself. Let each of you not only to his own interest, but also to the interest of others. So lahat po ito mga kapatid biblical, ito yung usapan natin. Ang sabi sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. May mga kapatiran tayo na nagsalita sa iyo ng problema, for example. Kaso, kung nagsasalita sa iyo, mas marami ka pang sinabing problema. Makinig ka lamang dahil kaya pumunta sa iyo yan, gusto yung isa ang problema. Kung ano yung sinabi niyang isa, sa iyo 10 na. Ano, paano pa yun? Paano mo pa siya mabibigyan ng tamang advice? Dahil nga, mas bandang huli, uuwi yung problema niya, tsaka problema mo talaga na nadoble pa ang problema niya. So, iwasan natin yun. Ano? Ay, biblical eh. So, ibig sabihin, nasa atin ang pagtitiis bilang Kristiyano. Diba? Tanggapin natin yun. Ngitian natin ang problema. Okay, tingnan natin ngayon yung huling bahagi ang sabi sa atin. Doon sa great pride and selfishness, may kinuha kong 3 verse na tupang-tupa para sa kanya. Ang sabi doon sa kasakiman, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Simple-simple yan mga kapatid. Ano ba? At naunawaan natin. Pagmamalaki. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Especially sa ating mga kabataan o lahat tayo. Pagiging mga sarili. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa, mga kapatid. And how to overcome GPS used by Satan. Yung greed daw, pride, and selfishness, paano natin ma-overcome? Simple lamang po. Learn from Jesus. Use God's Word. Biblia lang mga kapatid ang susi. Ano sinabi ng Matthew chapter 4 verse 10? Then Jesus said to him, Begone, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Doon sa Psalms, yung kabuuan niya, chapter 119, 105, ang sabi niya roon, Your word
is a lamp to my feet and a light to my path. Mga kapatid, yung verses ng Psalms 119, yan po ay 1 to 176. Napakahaba niyan. Pero mga kapatid, kinuha ko na yung pinaka-importante. Sa salita ng ating Panginoon, pag sinabi natin, your word is a lamp to my feet and a light to my path, simple lamang. Ang Bible, mga kapatid, o ang salita ng Diyos, ang salita ng ating Panginoong Jesus, simple lamang gagawin natin. Treasure it. Number 1, delight in it. Mga kapatid, study it, pray for understanding, and live it. Yan po yung kabuuan ng verses ng 1 to 176. If you are tempted, anong gagawin daw natin? Simple lamang, seek God in His Word. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na banal, minsan pa, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa katatapos namin pagpubulay-bulay ng inyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, sa aming puso, sa aming isip, at sa aming buhay. Alam namin na andyan lamang yung mga tukso, andyan lamang yung mga kasalanan, andyan yung mga tao na po pwedeng sumira sa amin. Alam namin, O Diyos, na may mga kaaway kami dito sa mundo. Bukod sa sinasabi namin, away sa espiritu, mga kapatid. Andito yung mga kalaban namin, katulad ng ibang tao, katulad ng mga pangyayari. At higit sa lahat, Panginoon, ang kalaban namin ay ang aming sarili. Yung tatlong kalaban na ito, Panginoon, ay kailangan namin ma-overcome. Yung pagkakaroon ng ugaling kami ay nagiging sakin, nagiging makasarili, at nagiging hindi mapapakumbaba, Panginoon, sa aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pipilitin namin makasunod sa mga utos at salita ng aming Panginoong Jesus. Kaya tama po ang sinabi sa Kanya mismo ng aming Ama. Ano ang sinabi sa amin ng aming Panginoong Jesus? Siya ay naparito upang iligtas mismo yung mga naliligaw. He came to this world to seek and save the lost. At yan kami, Panginoon. Kami mismo, ninaadbig namin sa aming mga sarili na isa kami sa mga naligaw. Isa kami sa mga naliligaw. At kung maliligaw man kami, Panginoon, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa pamamagitan ng aming kapatiran, sa pamamagitan ng aming pastor, sa pamamagitan ng aming mga church leader. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami papabayaan. Basta taglayin lamang namin, Panginoon, yung GPS na ginagamit mo. Your God's plans of salvation and God's perfect standard, which is our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. At umuwi kami, Panginoon, lahat mamaya ng pinagpala at gabayan mo ang bawat isa sa amin sa panibagong linggo na naman ng aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, hindi lamang ang aming katawang pisikal, kung hindi ang aming espiritual na pamumuhay. Sa iyo po, O Diyos, ang pinakamataas na paborit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat po nagsabi ng Amen. Sige po, mga kapatid, tayo.